Guys, good morning. Sinasamantala ko lang na malakas ang wifi dito sa apartment na nirentahan ng anak ko at ng partner niya at ng apo ko. So, siguro bukas uuwi na ako. Yung anak ko pala, sharing lang. Yung pangalawang anak ko, hindi siya masalita. Yung tipong ako rin dati na nakasimangot, pero once naman nag-initiate siya ng usapan, gustong gusto ko siyang makitang nakasmile. Ganon din sa unang anak ko. Bilang ina, yung smile ng mga anak natin, mahalaga yun para ma-feel mo na at home ka, comfortable ka ba sa mga ganon. So yun, hindi ko rin naman maano yung mga anak ko sa akin, hindi na nagmana na mga expression Kasi ako yung anak din noon na pag may hinihingi ang nanay ko, kunwari nagsasalita ako, pero naman, hindi naman nafe-fail. Kasi ang nanay ko na masyado rin ma-expect back, demanding. Dadalan ako ng mga kaibigan, sasabihin, Ning, pahiramin mo nga ito ng 1,000, 2,000, tapos iiwan ko lang yan sa kanya. Tapos yun, kaya yung mga nanay noon malalapit sa akin. Tapos sinasabihan ko, yung mga lola, nakapila yan sila, modesty aside. Sabi ko, di ba sabi niyo, suplada ako, ba't kayo, pag dumadating ako, pag bumababa ako, nanghingi kayo sa akin. Sabi ng isang matanda na 2 beses nang pumila sa akin tuwing uuwi ako. Sabi, kasi Ning, madali kang malapitan. Sabi, pahingi naman ng 100 pang pedicure ko lang. So yun, binigyan ko pangalang beses. Tapos, hindi ba ako makarinig na nagsasabi sa nanay ko, wala akong pambili ng bigas. Mari, hindi ako nakuna ng tinda kong pito-pito. Tapos, naririnig ko yan kasi may tindahan kami nun, ko si nanay ng tindahan. So yun, ito, pambili mo bigas, chay, sabi ko ganun. Ganun ako. Yung anak kong pangalawa, parang nakaka-relate ako sa kanya. Kasi, tahimik lang siya. Pero nung umalis na siya, punta na siya ng office, magtatrabaho na, at saka ng partner niya. Para silang magaganda ang trabaho dito sa city. Para yung regular sa trabaho. Kaya somehow nakaka-afford naman sila magpaaral ng apo ko. Binigyan niya ako ng nasa mesa. Sabi niya, nakatalikod na siya. Sabi niya, kahapon binila niya akong damit. Sabi niya, ma, sa'yo yung sandal. Ayan ayan. Bago pa ayan Sa akin daw to. Ay, bago nga. May amoy bago pa. At saka, sabi may kwintas din dyan. Yan, 3 ang laman ng kwintas ito, guys. Ito, nagpapaalala talaga lagi kay Lord sa akin Kasi sa first daughter ko, binigyan niya rin ako ng ganito. Maganda rin yun. Pero meron rin akong ganito na first cruise na binili ko sa Oma noon, na iniingat-ingatan ko hanggang ngayon. Ayun. So, nakailang kwintas na ako. Modesty aside, ang dami kong kwintas. Let's say, kahit siguro mga 30 pieces meron ako na mga ganito. Walang tunay. Ayan guys. So, yan. I appreciate talaga na. Thank you very much. Natulo yung luha ko. Ayan. So, yun. Iuwi ko ito. Pero, ang the best talaga guys na share ko lang. Nung on board pa ako with my fourth ship, madalas kami dati sa sa St. Petersburg at saka sa Poland. Doon ako natutong bumili ng amber, pero kahit isa wala na sa akin. Kahit yung sa akin nawala na rin. Binigyan ko noon ang 2 kong anak, nanay ko at hipag ko. May nakita akong amber noon, napakamahal by that time nung nasa Rostanis ako nagtatrabaho. Ang liit-liit, 500. So siguro ngayon, hindi ko alam kung magkano. Tapos nakabili ako doon sa St. Petersburg ng napakagandang replica ng egg ang pendant niya. Yung famous na Russian egg. Kasi bumili ako ng Russian doll doon. Tapos may may terno din yun. Pero ang binili ko lang was necklace with Russian egg ang pendant. Tagi-isa sila. Tapos mayroon din ako noon, hindi ko alam kung nasaan na
tuwang-tuwa yung first daughter ko sa Russian egg na yun. Naalala ko lang na ikwento niya, may nagtanong daw sa kanya na classmate niya sa UP noon nung nag-aaral pa siya ng Pulsay. Sabi niya, ang ganda naman, sabi niya, binili ito ng mama ko, ganyan. Gusto kong maibalik yun, yung magkaroon ako ulit ng ganun. Kasi maganda ang story ng Russian egg na yun, na ang original nun, bali, regalo ng king sa kanyang wife. Kaya binigyan siya ng ginawa siya ng replica. So yun guys. So far, na-appreciate ko talaga ang lahat ng mayroon ako. Kahit na wala na akong tunay. Nung nagbabarko ako, marami akong tunay. Kaya lang naibenta ko yun. Meron akong infinity na tunay na pag nakita ko lang yun, na meron din akong donut na style, mga tunay talaga yung akala nila nga sa akin wala akong naipondar, hindi nila alam nasanla ko yun para ibili ng hollow block, paayos ng kusina namin na maputik, yung mga ganun ba. Tapos meron nga akong naging diamond $200 ang halaga noon, binigay ng agent, ng port agent sa agent namin, port lecturer na Spanish. Madala siya sa gangway. Sa Royal Caribbean ako noon. Binigyan ako noon. Ang ganda-ganda ng diamond ko yun guys. Sinanla ko yun sa Pitugo noong araw. Sa Simbo ako nagbo-board. Sinabihan ako ng babae, sa ma'am, si fairer ka kasi sila lang ang mayroong ganito. Sabi ko, oo. Kailangan ko lang kasi bumili ng mga hollow block ako. Ipagawa ng kusina namin. Kaya yun, hindi na yun natubos. So, okay lang. At least naman naging may kabuluhan yung napuntahan ng mga sa pagkaroon ka ng edad, hindi na gaanong mahalaga ang may tunay ka o wala. Mga passion lang. Kaya, thank you my daughter. Ang dami ko nang naipon. Yan. Okay, yun lang. Good morning. Sharing lang. Modesty aside. Yan. Ayan pala, nakahatid na ako ng apo ko sa school. Wala na akong gagawin. Upo-upo na lang at mag-wifi. Pero namimiss ko talaga yung buhay bayan. Kaya uwi na rin ako this week. Okay, bye-bye.